Mapanlinlang at mapagmanipula. Ganyan ang mukha ng isang human trafficker. Hindi sila laging mukhang masama at armado. Minsan, sila yung mga taong akala mo'y kaibigan, kakilala, o kaya ay mismong kamag-anak. Mga taong akala mong magbibigay ng pag-asa at tulong sa iyo. Bata o matanda, babae man o lalaki, ay maaring maging biktima ng human trafficking. Ayon sa datos ng QC Social Services Development Department ng 2024, 44% ng mga biktima ay mga bata at 56% naman ay mga nasa hustong gulang o kaya ay mga matanda na. Dagdag pa, karamihan sa biktima ay kababaihan. Ngunit ano nga ba ang human trafficking? Ang human trafficking ay isang krimen ng paglabag sa karapatang pantao base sa tatlong elemento. Act o gawain. Nagsisimula ito sa act, ang pagre-recruit o pag-aalok sa biktima. Ikalawa, means o paraan, kung saan ginagamit ng trafficker ang iba-ibang paraan tulad ng pananakot, pamimilit, panlilinlang at kung minsan, pangakong pera kapalit ng serbisyo o trabaho. Panghuli, purpose o layunin. Ang layunin nila, walang iba kundi ang mang-abuso at manamantala. May iba-ibang uri rin ng trafficking, tulad ng sapilitang paggawa, sexual abuse and exploitation, sapilitang paglilingkod, at pang-aalipin. Kung minor de edad naman ang biktima, otomatiko itong itinuturing na qualified trafficking. Kadalasan, sa mga hotel, motel, club, pribadong tahanan, at maging sa mga kalsada, nangyayari ang krimen ng trafficking. Sa naitalang kaso ng commercial sex trafficking noong nakaraang taon, 77% dito ay kababaihan at bata. Kaya ang ating panawagan sa tourism enterprises, agad na i-report sa otoridad kung may insidente ng trafficking sa kanilang establishmento. Tandaan ng HELP. Hadlangan ng eksploitasyon, labanan ang pananamantala. Tumawag sa Helpline 122. Bukas ito 24/7 at handang tumulong sa inyo.